So, ayan mga pre 'no, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat mga pre at, magandang hapon po 'no, kung nasaan po kayo ngayon, ayan. Ah, Ngayon po ay, magbibigay po tayo ng, reaksyon po dito sa isang, video po ni Daddy Frankie 'no. Kasi dito sa videong ito mga pre, siya ay, napaiyak 'no. Kasi dahil po dito sa mga taong, gusto nga po siyang hilain pababa 'no. Oh, 'yun po yung ating, bibigyan ng, kaunting reaksyon ngayon, ayan. So, anyway, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating, reaksyon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads po natin, ayan. At may TikTok po tayo diyan, may Facebook po tayo mga pre, ayan. So, eto na mga pre 'no, wag na po natin patagalin at, i-play po natin ang video ni, Daddy Frankie, panoorin po natin. Kasi sa dami ng ginagawa kong pagtulong, may mga tao pa rin na gusto kang i-down. Gusto ka nilang siraan. O ayan nabanggit po dito ni Daddy Frankie na gusto po siyang, i-ano dito, i-down. Gusto siyang siraan, 'no? Kasi siyempre sa mundong ito mga pre, hindi talaga maiwasan na merong, mainggit. Kahit naman maganda yung ginagawa mo, 'di ka naman nagpapasikat para sa sarili mo 'no, kundi ginagawa mo ito, eh, para makatulong sa ibang tao. Kaya nga lang siyempre ang pagsikat nandiyan na 'yan, eh, 'di ba? O, eh, kung totoo ka naman sa pagtulong mo makikilala ka talaga. Eh, kung plastic ka, oh, eh, makikilala ka sa kaplastikan. Katulad nung iba diyan na yumaman dahil sa ano nga 'no, yung bida-bida na may kaso, 'di ba? O alam niyo na alam niyo na po kung, sino ang taong ito, 'di ba? Ay may kaso, eh, bida-bida, eh. Pumaldo, eh. Oh, fake naman yung pagtulong, hindi naman totoo, 'di ba? Oh. So ito na nga 'no, panoorin po natin ito, bigyan natin ng reaksyon. Ayan kinaiinggitan po si Daddy Frankie, hinihila po siya pababa. 'Yun yung masakit dun mga pre kasi hinihila mo pababa yung tumutulong sa mga taong, pagpalagay na nating hindi po pera yung kailangan nila 'no, ang kalusugan 'no, kalusugan po nila. Yung dati palaboy sila sa kalye, wala sa pag-iisip, nung natulungan ni Daddy Frankie, gumaling kasi, pinapa-doktor naman po 'yan, pinapadala sa doktor. So gumagaling, marami na pong gumaling na natulungan po ni Daddy Frankie and then biglang-biglang may papasok, hihilain ka pababa dahil nainggit, dahil nasasapawan po sila, oh, 'di ba? So pangit po yung gano'n, 'di ba? Okey lang sana kung, pipigilan mo yung tao, eh, kung sasaluin 'di ba, pipigilan mo yung tao tapos papagamot mo yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, okey sana. Eh, wala, eh, walang gano'n, eh. Dahil lang nasapawan, eh, gustong, magbida-bida. Ayun ang problema diyan, 'di ba? So, play po natin ang videong ito. Ewan sa akin. May problema kasi. Pero laban lang mga kababayan. Gagawin ko lang lahat ng aking makakaya. Para sa Kasi ito, si Daddy Frankie po ay isang, successful po na negosyante, okey? Successful po 'yan na negosyante si Daddy Frankie. Hindi po siya yumaman dahil lang sa pagba-vlog, wala po 'yan, 'di ba? Si Daddy Frankie po, may negosyo 'yan. 'Yun talaga yung main na kaniyang, pinagkakakitaan, 'di ba? Itong pagba-vlog bago lang 'to, kakapasok lang ni Daddy Frankie dito, eh, 'di ba? Kaso nag-viral naman siya, kasi dahil sa totoo talaga yung mga intentions niya, yung pagtulong niya, 'di ba? So yun po yun. Eh, baka kasi iniisip ng iba, si Daddy Frankie, ito yung main, ay yung, source of, income niya, hindi po yan. Oo, si Daddy Frankie nag-uusap nga kami niyan, eh, sabi niya sa'kin, 'pag nasa bahay lang siya hindi siya mapakali. Gusto niya nag-iikot, naghahanap ng tutulungan. Kasi yun na yung nakasanayan niya, eh, 'di ba?
At legit naman po. Lahat naman ng tinutulungan ni Daddy Frankie gumaling talaga. 'Di ba? Kahit pabisitahin niyo yung, shelter niya. Oh, ikumpara niyo yung mga beneficiaries niya noon sa ngayon. Noon hindi niyo makausap ng maayos baka nga batuhin pa kayo, eh, 'di ba? Eh, baka nga tadyakan pa kayo, eh. Oh, pero ngayon po, masaya, nakangiti, sumasayaw, kumakanta, 'di ba? So, malaki po yung pagbabago noon at ngayon. Kaya hindi mo po siya puwedeng tawagin na scripted, 'di ba? Eh, napagaling, eh. Oh, gano'n po 'yun. Tuloy po natin. Hindi ako napapagod sa trabaho ko. Hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko para sa kanila. Hmm, Pero pagdating sa mga magulang, yan ang kahinaan ko. Diyan talaga ako mapapahiya. Sa mga pagsubok naman, sinabi ko na kakayanin ko lahat. Pero tao lang din ako. Nasasaktan. Kasi sa dami ng ginagawa kong pagtulong, may mga tao pa rin na gusto kang i-down. ayan na. May mga taong gusto kang i-down. 'Yun yung mga taong naiinggit, 'di ba? Pag-iinitan ka dahil ikaw yung number 1, pag-iinitan ka. Oo. Eh, lahat naman ng ito naabot ni Daddy Frankie dahil sa kanyang diskarte. Diskarte niya 'to. Diskarte niya na makatulong sa ibang tao. Hindi po ito diskarte ng, pansarili lang, 'no? Ito'y diskarte dahil para din po sa ibang tao. Papaano kung walang Daddy Frankie, kumusta yung mga beneficiaries na yun? Kumusta si Oliver ngayon? Eh, baka patay na, 'di ba? Baka patay na. 20 years. Panahon pa yata ni Pinoy yun. Pinoy. And then dumating si Digong. Panahon ni Pinoy, dumating si Digong naging presidente. And then si PBBM. So, pag pinagsama mo yan, 20 years lahat yan. So, na-rescue po. Na-rescue po si Oliver. Imagine, 3 presidente yung nagdaan. 20 years pinag-uusapan dito, 3 presidente yung nagdaan. Si Daddy Frankie lang yung talagang, nilapit natin kay Daddy Frankie, natulungan naman po. Oh. Kasi yung presidente natin, ano yan, 6 na taon yung, pag-upo niya. So, 6 plus 6, 12. Plus 6. Di ako magaling sa math, pasensya na. 12. Plus 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh. 18 years pa nga lang yun. Diba? Pero dito, ang pinag-uusapan po natin is 20 years. Ikumpara nyo sa 3 presidente versus 20 years. Ganun po katagal. Ganun po katagal. Siguro ako maliit pa ako nun. Oo. Maliit pa ako nun. So, kinaiinggitan nyo. Hindi nyo nga matulungan yung mga nandyan sa kalsada, eh. Diba? Dinadaanan nyo lang. Abay, magsikap kayo kung gusto nyo talagang umangat din katulad ni Daddy Frankie. Gawin nyo yung ginagawa niya. Gawin nyo yung ginagawa niya. Eh baka sakaling mawala yung inggit nyo. Gusto ka nilang siraan. Ayan sinisiraan pa. Gustong siraan. So ayan mga pre, gusto pang siraan si Daddy Frankie. Dahil nainggit, sisiraan ka na. Ang tibay ng mga pagmumukha ng mga hinayupak. Mahirap mga kababayan. Yan ang sinabi ko, hindi ako napapagod sa trabaho ko kahit puyat. Kagaya nito, Imagine niyo Si Daddy Frankie may negosyo. Siyempre sa negosyo may mga problema din po yan, di maiwasan.
Sa pagba-vlog may mga problema din po 'yan. Bukod sa problema, pagod. Sa negosyo, pagod din. Imagine nagsabay-sabay 'yun, dumating kay Daddy Frankie, 'di ba? Pagod sa negosyo, may problema sa negosyo. Malalaman ni Daddy Frankie may stress din 'yan. Sa pagba-vlog naman kinaiinggitan siya, ano yung tawag do'n, problema. Oh, pero masaya po siya sa ginagawa niya. Kaya nga lang, may naninira talaga. Oh, yung mga taong, basurang, 'di kayang gawin, hindi kayang dumiskarte sa sarili niya. Ah, kaya pukin ang ina niyo kung sino man kayo, oh, na mga inggit diyan. Oh, saksak niyo sa pukin ng nanay niyo yung inyong inggit, putang ina niyo. Kami alas 10, tapos alas 6 gising na. Ito pa yung matindi. Dahil may mission po minsan ang Daddy Frankie, kasi minsan na nakikita ko sila, eh, nakakasama ko pa sila minsan. 'Pag may mission po sila, umaga, minsan aabutan pa sila ng tanghali, tuloy-tuloy pa sila sa mission nila. Minsan nakakain po sila alas 3. Late na po yung kain nila dahil po priority po nila yung, kanilang mission, 'di ba? Yun po yung inuuna nila. Kaya minsan sabi nga ni Daddy Frankie, nale-late na kami minsan sa pagkain, pero okey lang kasi pinasok natin 'to, 'no, yung, pagtulong, eh, hindi naman puwedeng mamaya na, 'di ba? Hindi naman puwedeng mamaya na. Kaya tuloy-tuloy lang. Masama pa nito kinaiinggitan, 'di ba? Ako, nag-market pa ako ng alas 2. Oh, Pero ngayon medyo saktan ako. Sama-sama kaya naiyak ako kasi yun nga po, yung usapan namin ni Ate Laika na ayaw niyang mawalan ng tatay kasi nawala na yung nanay niya. mm. Nag-connect pa sa akin na nakaraan lang nawala yung nanay ko, and then ganito rin yung ginawa ko sa tatay ko. Kinulture ko para umaba pa ang buhay niya. Kaya sana loobin ng Panginoon na maging maayos din ang health ni Tatay Rudolph para sa kanyang mga anak, para kay Ate Dangdang. Yun lang. Nalulungkot lang ako kasi may letters na naman na natanggap ang Team Daddy Frankie. So, sa tingin ko galing po ito sa DSWD, ano? Eh, kayo tanungin ko 'tong tanungin ko 'tong DSWD. Ano po yung nagawa ninyo nung nakakulong pa yung mga beneficiaries ni Daddy Frankie? Ano po yung ginawa ninyo nung palaboy pa po itong mga taong ito? May ambag po ba kayo? 'Di ba? Kayo po ba'y may ambag? Oh, tanungin ko lang kayo. Anong ambag niyo? Yung magpalaki lang ng ano, itlog diyan sa opisina niyo? Ha? Malamang ang email po dito kay Daddy Frankie, DSWD. Yun po yun. So, mahirap 'to, 'no, kasi, malamang sa malamang baka si Daddy Frankie hinahabol kasi nga nagna-number 1, 'di ba? Kailangan ng magbayad ng tax. Humanitarian po ba kailangan ba ng tax? Kung ikaw ay nag-hu-humanitarian, ikaw ay tumutulong, kailangan ba ng tax? Ha? Yung simbahan nga, eh, bawal ngang ano yan, eh, bawal ka ngang hindi nga nagbibigay ng ano yan, tax sa gobyerno kasi simbahan yan. Ito pagtulong din, 'di ba? Sariling diskarte ito ni Daddy Frankie at hindi naman niya ito kumbaga main na ano, trabaho, hindi po. Ito po ay kusa niya. Siya po ay may negosyo, nagko-comply naman po siya do'n sa permit ng, sa negosyo niya. Pero dito kasi pagtulong 'to, eh. Masakit kasi na halimbawa magpapadala yung OFW sa'yo ng, pera, declare natin ₱10,000. Oh, tapos babawasan pa ng tax, imbes pambigay dun sa tinutulungan babawasan pa ng tax, paano yun? Ito'y ano ko lang 'to, opinyon ko lang naman 'to, 'no? Opinyon ko lang naman. Kasi ang gobyerno kasi natin hindi naman po perfect, 'no? Hindi po perfect, may mga butas po 'yan. Oh, eh, minsan minamalas-malas po tayo minsan kapag ang,
nasa isang sangay ng gobyerno ay hindi umaaksyon, pero naghahabol. Yun ang mahirap, 'di ba? Sana naman kaunting konsiderasyon lang dito sa mga ginagawa po ni Daddy Frankie. Kasi hindi lang naman po siya yung nagaganyan. Marami pong iba diyan na kunyari tumutulong kuno, kaplastika na yun. Anong tawag doon? Poverty porn. Ginagamit yung mga mahihirap para siya ay magpayaman. Yun po yun. Okay? Nagpapayaman siya, pero gamit na gamit yung mga mahihirap. Tapos yung mga ginagawa is scripted. Ha? May nakita pa nga ako eh. Binigyan ng 100K. Isang ano to isang putang ina kang ano ka? Sino nga yung nag-ano? Yung ibang lahi na yung putang ina ka mo, gilitang kita ng liig eh. Sino nga yun? Magbibigay daw siya ng 100,000 piso sa isang Pilipino. Di tuwan-tuwa yung Pilipino ngayon. Maya-maya, nung nakat na yung video, babawiin yung 100,000, bibigyan ka lang ng 200 pesos. Putang ina, buti hindi na timing sa akin yun. Bato ko talaga sa pagmumukhaan yan. Sino nga yun? I-comment nyo nga sino yung putang inang may balbas dito na pangit naman na mukhang burat yung pagmumuka. Wait lang mga pre, wait lang. Nagigigil ako eh. Saglit lang. Okay, tuloy po natin to mga pre. Nagpabili lang ako ng gulay sa palengke. Although gumagawa rin ako ng paraan, nag-aasa ko ng help. Ano ba, pagpatuloy natin yung ating pagtulong. Kasi ang iniisip ko ito mga kababayan, kung hindi natin tulungan si Ate Dangdang, Kuya Oliver, lahat ng mga beneficiaries natin, paano na sila? Ay, pwede. Sasaloy ng DSWD. Pag hindi nyo sinalo, babanatan ko yung mga yan. Diba? Kung wala kayong suportang ibibigay sa kanila, makakaladkad talaga yung mga pangalan nyo sa social media. Panawagan ko po sa ating mga kababayan. Sana tignan nila yung wag natin tignan yung pagkakamali ng isang tao, ang tignan natin kung paano gumagawa para makatulong sa kapwa. No? Maraming mas dapat pagtuunan ng pansin, hindi sa mga kagaya ng... Uy, alam nyo, maraming dapat pagtuunan ng pansin eh. Ayaw nyo natutulungan kayo, sangay kayo ng gobyerno, pero may tao na ginagawa yung trabaho nyo. Yung hindi nyo nagagawa, sila yung gumagawa, tumutulong. Di ko naman sinasabi, hindi kayo umaaksyon. Okay? Pero kasi, ang dapat dito sa bansang Pilipinas, nagtutulungan, hindi yung nag-iinggitan, yung naghihilang pababa. Diba? Walang ganun dapat. Ay dapat, kung sa tingin mo na itong taong ito ay nakatulong, suportahan pa nga dapat. Diba? Palakpakan pa nga dapat. Pero bakit naiinggit? Bakit? Yan yung tanong mga pre. Kaya sana itong pananaw ng ating gobyerno sa mga totoong nag-humanitarian yung totoo kasi may mga fake po. Okay, na mga plastic na mga tao na tawag nito, pakitan tao lang. Minsan
gagamitin pa yung mga magaganda para i-partner doon sa ano, sa mga kamag-anak niya. Oh, love team ko, no. Ayun, paldo. Limpak-limpak na salapi. Ayun ang dapat tutukan ng ating gobyerno. Lalo na yung iba dyan, ginagamit yung mga minor de edad. Yun ang dapat tutukan ng ating gobyerno. 'Di ba? Yun po, dapat. Hindi naman po ito kasalanan ng ating Pangulo kasi ito po ay usaping DSWD. Okay? Hindi po ito kasalanan ng ating Pangulo kasi ang dami na pong nagdaang presidente pag sinabing DSWD, pag sinabing kukunin ng DSWD, wala nang pong ibig sabihin na, "Oy, utos po ito ng Pangulo kaya ganun." Wala po. Batas po kasi itong pinag-uusapan natin. Kahit sino pa po yung Pangulo dyan. Kaya nga lang, sa DSWD, may mga butas din minsan. Okay? Katulad na lang yan. Halimbawa, titigilan ni Daddy Frankie yung pagtulong sa mga beneficiaries niya. Ang DSWD ba tutulong po sa mga ito? Yung gamutan, tutulong po ba ng tuloy-tuloy yung walang katamaran na gagawin? Oh. Ayun po, 'di ba? Kaya sana naman itong DSWD ay ayusin naman nila, no? Yung kaunting konsiderasyon lang, tingnan niyo po yung ginagawa ni Daddy Frankie. Okay, hindi po ito kung ano lang Hindi po ito hindi po ito pelikula. Ito po ginagawa niya para gumaling yung isang tao. Kasi ang priority ni Daddy Frankie dito, mapagaling po yung tao. Okay? Yun po yun. Concern po ang si Daddy Frankie, hindi lang po si Daddy Frankie, buong team Daddy Frankie. Buong viewers ng team Daddy Frankie. Concern po sila sa mga taong kawawa. Diba? So, wag na pong pag-initan. Oo. Bago sana, magtulungan na lang. Kagaya ko na napakaliit, small company. So, siguro, makapagsubok din ito. Pero hindi gawa ng tao to mga kababayan Pag sinabing gawa ng tao, may nasa likod niyan. Hindi ko naman po sinasabing si Rex Gatchalian yung may pasimuno po nito. Hindi. Wala pong ganun. Hindi po natin kilala kung sino yung nasa likod nito. Okay? Hindi po natin kilala bakit pinag-iinitan si Daddy Frankie. Okay? Wala pong kasalanan si Rex Gatchalian dito. Pero, pag sinabing DSWD, baka may tao sa loob na medyo pinag-iinitan si Daddy Frankie. O di kaya, ito aking mga opinion lang naman, may isang tao na galit kay Daddy Frankie lumapit sa DSWD. Okay, ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Diba? Dalawa lang. Ang tanong, sino yung taong ito? Diba? Hindi ko alam kung paggigipit ba? Pangaharas? Kasi parang, eto sa lahat po ng nagbanggit ni Daddy Frankie, malamang sa malamang, yung dalawang yun na yun, panggigipit at pangaharas. Ikaw ba naman? Kulang na lang araw-araw kang email po. Araw-araw kang makakabasa ng mensahe nila. Paalala nila. Ano tawag doon? Pangharas po yun. Diba? Pangaras po ito mga pre. So, tulungan po natin si Daddy Frankie mga pre, yung suportahan po natin sa kanyang mga ginagawa. Diba? Pasensya na po, may ubo pa tayo At kung sino man yung nasa likod nito, sana po mag-isip-isip ka, Gamitin mo yung nabubulok mong utak. Mag-isip ka, wag mong kainggitan yung tao. Kung gusto mong maging katulad ni Daddy Frankie, mag-effort ka din. Lumiskarte ka ng sarili mo. Okay nang ina mo ka. Diba? Hindi ko alam kaya hindi ko masabing pagsubok.
Kumbaga taong gumagawa. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi ba sila masaya? Totoo. Gumagawa naman ng mabuti. Pero bakit pilit hinaharang? 'Di ba? Bakit ganon? Bakit po ganon? Kasi para sa akin mga pre, ano, hindi po ito katanggap-tanggap, 'di ba? Wala namang si Daddy Frankie mabuting tao naman 'to, 'di ba? Kung gusto mong makita talaga yung kanyang ginagawa, pwede ka pa nga sumama. Kahit araw-araw pa para makita mo yung kanilang mga araw-araw na ginagawa. 'Di ba? Kung duda ka sa kaniyang mga ginagawa, pwede kang sumama. Kung sino ka man putang ina ka. Na nasa likod nitong panghihila pababa kay Daddy Frankie. Kung sino ka man, puki ng ina mo ka. Ay baka nagamit din yung DSWD. Dahil may taong lumapit doon. 'Di ba? Alam ko may batas po tayo, pero tingnan nyo naman yung ginagawa ni Daddy Frankie. Yung mga scammer po siguro, may mga katulad nito. May kunyari tumutulong. Tumutulong siya kunyari. Tapos yung mga pera ng OFW binubudol niya. Yan po yung tutukan ng ating gobyerno. Kasi may mga scammer po. Magsama-sama po, NBI, DSWD, kasi ginagamit yung may hirap para lang makapanghut-hut sa OFWs. 'Di ba? So, yun po yung tutukan dapat ng ating gobyerno. Yung mga scammer na yan. Kasi ang dami pong peke po na charity vlogger. 'Di ba? Yung mayaman po sila, noong una mahirap pa sila. Nung may nag-viral na mahirap na tinutulungan nila, nakabili na ng sasakyan, o ano-ano pa. Tapos yung tinutulungan nila ngayon, ganun pa rin, walang nangyari. 'Di ba? Walang pag-usad. Pero ibahin niyo po ang Daddy Frankie. Ang team nila, ibahin niyo po. Legit po 'yan. Sinasabi ko sa inyo. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Na makatulong tayo. Sorry mga kababayan. Sakit. Mahirap. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ako titigil. Haharapin natin lahat yan. Para sa mga beneficiary natin. Huwag ko ba't naiyak ako. Naisip ko kasi mga kababayan na instead na yung mga gagamitin kung pera or yung time para pupunta-punta doon, instead na i-focus ko na sa ating mga beneficiary, instead na yung money or time na gagamitin ko sa ibang bagay ay mapunta na sa mga beneficiary natin, pero mapupunta pa sa mahirap magpaliwanag. Mapupunta pa po sa madaling salita, tax po ito. No, tax. Paano kaya ito, no? Pera ng OFW, darating kay Daddy Frankie, tapos kakaltasan pa ng tax. Kawawa naman po yung kawawa naman po yung mga beneficiaries. 'Di ba? Yun yung mahirap dyan. Nagpasado mga kababayan dyan, ang sinabi, pasensya na tayo. Samahan niyo po ako, pag-pray niyo po kami na tuloy-tuloy, no? Maraming salamat po. Okay, honey? Uwi muna tayo ng bahay. Yes, Siguro. Para si tatay na lang dadalhin natin sa Megason. Yes. Tapos nandoon na daw si Kuya Rizky para siya ang mag-drive. Okay. Sige. Kasi medyo puyat po ako mga kababayan. Nag-market pa po ako kagabi. Baka kasi akala ng mga tao na sa vlog lang kasi ako nag-focus. Hindi po. May business din ako dito sa Makati.
na every 2 AM na madaling araw nagmamarket kami sa Divisoria, saan saang market. Kaya pag nandito ako sa Makati, binibigyan ko ng time, hindi ko pinapabayaan din yung business namin dito. No? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na bago pa po yan nag-vlog si Daddy Frankie, sa Makati po talaga yung area niya. Siya po ay supplier. No? Sa mga, I think, Japanese restaurant yata. Sakop niya lahat yan, Makati. Sa kanya lahat yan. Siya po ay supplier. Diba? So, hindi po ito yung talagang pinagkakakitaan ni Daddy Frankie. Okay? May mas malaki pa. Negosyo. Alam niyo naman yung negosyo. Kung gaano kalaki yung kitaan dyan. Diba? Pero ito, parang, ano na lang ni Daddy Frankie ito? Kumbaga, trip. Dahil gusto niya makatulong. Kasi kung maawain ka mga pre, lalong-lalo na kung may pera ka at maawain ka, tutulong ka talaga. Hindi man malakihan, or gusto mo malakihan, maliit, basta may pera ka lang, kung ikaw ay nasa puso mo talaga yan, gagawin at gagawin mo yan kahit mahirap, kahit nakakapagod. Dahil yun yung, dun ka natutuwa. Kasi sa negosyo, boring po yung negosyo. Malaki nga yung kitaan dyan, pero parang, nasa ibang bansa ka lang na boring talaga. Parang nasa ibang bansa ka nakatira na boring. Example ko lang to Sa negosyo, boring. Ito lang, magnenegosyo ka lang. Kikita ka ng ganito. Pero ito kasi, mas may enjoy mo siya kasi masarap kasi sa pakiramdam mga pre, yung ikaw ay nakakatulong po, no? Nakakatulong sa ibang tao na hindi mo kaano-ano. So, yun po. Kaya, sige, laban lang mga kababayan. Pasensya na po kayo. Kasi, yun nga, may dumating na naman na letter sa atin. Kaya, yun, bukas, haharapin natin ulit. Hirap po. Mahirap mga kababayan. Marabante tayo para makapag-proceed tayo kay Tatay Rudolph. Sigad na lang po ang bahala mga kababayan. No? Si Daddy Frankie pala driver. Siya na kayo Maging emotional ng ang pintuan nakabukas pa. Maraming salamat mga kababayan. Samahan nyo pa kami sa sa Pampa X-ray. Thank you so much, sir. So, yun po mga kababayan. So, yun mga pre, at least nabigyan po natin ng reaksyon itong video po na to ni Daddy Frankie, no? Masyado po siyang dito, emotional, pero ano lang, malalagpasan din po yan ni Daddy Frankie. Kung sino man yung mga naiinggit dyan, wala kayong mapapala sa inggit. Diba? Mas maganda nga sana yung inggit nyo, gawin yung inspiration. Pero, kung ganyan kayo, putang ina nyo na lang. Kung sino man yung tao na nasa likod nito, putang ina mo. Yan good yung intensyon ng tao, sinisira mo. Diba? May gobyerno naman tayo. Pero ang tanong dito, may gobyerno nga. Diba? Pero ang DSWD, anong ginagawa sa mga taong nakatira sa tabi-tabi lang, natutulog sa tabi-tabi, yung mga nawawala na sa pag-iisip, ina-actionan po ba nila? O baka naman nagpapalamig lang sila sa opisina? Hindi ko naman sinasabing mismong DSWD po yung may problema dito. Hindi po. Ang may problema po sa nakikita ko dito, yung mga empleyado, yung mga nagtatrabaho. Kasi may iba po dyan, di man po lahat may iba po dyan na may tutulungan doon sa kanto na yon, gagawin nila parang wala silang nakita kasi gusto lang nila magpalamig sa opisina. So yun yung nakikita ko dyan. Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaction? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Okay? Sa video ito. Ayan. Dahil tayo po ay nagbabasa po tayo ng inyong mga komento. Ayan.
And at i-share po natin ang video ito sa Facebook, sa inyong messenger. Ayan. At yun na nga, no? Bago po tayo magtapos, kung hindi ka pa po nakapag-like, share, subscribe sa video ito, talimbangin nyo na yan. Like, share, subscribe na po. Ayan. Siyempre, mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali po sa lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Suportahan po natin lalo ang Team Daddy Frankie, mga pre. Ayan ha. Suportahan po natin lalo. Dahil may problema po ngayon ang Daddy Frankie. Ngayon po tayo dapat magpakatatag, magtulungan na yung suporta po, mas ibigay pa po natin sa kanya, mga pre. Ayan ha. Ibuhos pa po natin. Kung noon ang suporta natin nasa 100%, ngayon gawin po natin 100,000%. Oh. Yeah? Oh, huyo kayo ngayon na mga pasaway dyan na inggitero at inggitera. Yeah? Oh, wala kayong mapapala dyan sa inggit nyo. Ang gawin nyo, tulog nyo na lang yan. So, yun lang po yung ating video. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po sa lahat.